Napapansin niyo rin ba na sa kada tapat ng simbahan ay may mga bangket ang nagbebenta ng religious items? Pero, libat na sa nakasulat dito sa Bible. Ano ka ba? Kung kaliwas yan, mas marami pa rin nagbebenta. At yan ang aalamin natin. Isa na nga sa parte ng kulturang Pilipino ay ang ating pagiging relihiyoso, na lumalabas sa ating mga practice tulad ng pagbibitbit ng mga sariling rosaryo, pag-display ng mga rebulto sa sari-sariling bahay, o paminsan pa nga ay nakikita natin sa mga public transportation vehicles tulad ng mga tricycle at jeep. Tayo nga naman ay dikit na dikit sa paggamit at pagpaskil ng mga religious items sa lahat ng ating pagmamayari. Bagamat, hindi ba't pangalawa sa Ten Commandments ang nagpapaalala na you shall not make idols o na hindi dapat natin wino-worship ang mga imahen o mga bagay na nagre-represent kay God dahil sa pamamagitan nito, believers might distract, overlook, or abandon God. Ito nga ba ang dahilan bakit tinanggal ito sa Katolikong Ten Commandments? Alam niyo rin ba na pinanggit sa Bible na hindi sinang-ayunan ni Jesus ang pagbebenta sa harap ng templo kung saan nananambahan ng mga tao? Quoting, Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling those. It is written, he said to them, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. Pero bakit mayroon pa ring mga nagtitinda ng mga religious items sa paligid ng simbahan? At bakit din ito suportado ng mga simbahan mismo at hinahayaan silang pumwesto rito? Bakit taliwas ang ginagawa ng mga tao sa kung ano ang nakasulat sa Biblia? Ano nga ba muna ang mga Santo Niño, rebulto, at iba pang mga religious paraphernalia at bakit ito tila patok na patok sa mga Katolikong masa? Ang mga ito ay tinatawag rin na totems o mga religious representations ng Diyos na sinasamba ng mga tao. Ang mga totems ay isang simbolismo ng ating pagbigay ng karangalan, respeto, ating pagpapahalaga, at pagpapakita ng katapatan sa ating Diyos. Isa na rito ay ang pagkapopular ng mga Santo Niño dito sa Pilipinas. Ang mga ito ay tiyak na makikitang nakadisplay, mapabahay man, chapel o simbahan. Ito rin ang kadalasang tampok ng mga istoryang milagrosong pagsanib ng Panginoon sa mga totem na ito. Ang Santo Niño ay ang batang imahe ni Jesucristo na nag-orihinal mula sa Cebu. At dahil ito ay batang bersyon, para sa mga Pilipinong deboto ay mas madali itong kausapin, mas madaling maglabas ng hinaing o biruin, at mas madaling humiling kaysa sa crucified Christ na namatay para sa ating mga kasalanan. May ipapasok rin natin dito ay ang madalas na turo ng mga simbahang Pilipino na ang mga bata ay isang blessing. O may kakabit na rin natin ang ating value of being family-oriented as Filipinos. At syempre, hindi naman natin makakalimutan ang pinakakilalang rebulto dito sa Pilipinas, ang poong itim na Nazareno or the Black Nazarene, na pinipista kada taon dito sa Quiapo Church. Ano naman kaya sa tingin nyo ang meron ng Nazareno na nagre-reflect o nagre-resonate sa mga deboto nito? Makikita sa imahe ng Nazareno na ito ay may bitbit na malaki at pabigat na krus. Ang ekspresyon nito ay yaong nahihirapan at nagtitiis. Para sa mga Pilipino, ang paghihirap at pagsusumikap ay isang parte ng araw-araw na buhay na dinadanas nila. Pamilyar naman tayo sa karaniwang bansag sa mga Pilipinong resilient, di ba? Nakakayanin nating lahat kahit paulit-ulit mang pinsalain ng realidad ng buhay.
Ang paghihirap ng poong Nazareno ay sumasalamin sa pakikibaka ng mga deboto nito, kung kaya't kumakapit sila sa Panginoon upang makakuha ng lakas na mairaos ang araw-araw nilang paghihirap. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people. Ika nga ni Marx. Religion is something that promises relief, na mayroong tagapagligtas na may kapal na magsasalba sa iyo kahit anong klaseng tao ka man. That in desperation, we need this promise for relief. We cling to these reasons to keep going. This puts us in the perspective na nagiging salvation ng mga mahihirap ang relihiyon. Ang mga mahihirap ay kumakapit sa pananampalataya para makaraos. Pero bakit nga ba kinakailangan ng mga Pilipino ng totem sa pagsamba ng Diyos nila? Faith cannot possibly persist without an external object where we can project it. Unang-una, to let faith persevere. Nararamdaman nyo rin ba na iba talaga ang pakiramdam kapag may kaharap ka na rebulto o imahe ng Diyos? Na iba bigla ang nagiging pag-uugali mo pag nasa loob ka ng simbahan? Yung feeling na kailangan mong gumawa ng mabuti, kailangan mong umasal ng naaayon dahil nakikita ka ng Diyos o nakikita ka ni Papa Jesus at ni Papa God. Isa rin itong aspeto ng totemism, to serve as an eye on its believers, to maintain peace, and to instill good behavior in them. Di ba nga tinatawag natin itong may takot sa Diyos? Kinakailangan na mayroon tayong mga simbolo na nagpapalibot sa atin at nagpapaalala na mayroon tayong Diyos na nagmamasid at naghusga mula sa itaas. At kung kailangan ito ng mga deboto, ay syempre kinakailangan rin ng mga magbebenta nito. For there is a demand for religious paraphernalia to be sold, there should be supply that will sell it. Isa pa nga masisingit ay ang ideya na hindi natin mapipigilan ng agos ng modernisasyon. Kinakailangan kumita ng mga tao kung kaya't kakailanganing lumawak ng ating pananaw. Lahat ng trabaho ay hahamakin at dahil may malaking demand ng mga religious paraphernalia, ay magiging madaling paraan din ito para kumita. Kasama na nga rin sa agos ng modernisasyon ay ang pagbabago ng ating mga practice of worship, na nagiging custom na ang paggawa ng sariling mga shrine sa kanya-kanyang bahay o pagdala ng mga rosary at imahe ng Diyos to let faith persist even in people's personal time. At syempre, bakit nga ba laging makikita sa labas ng churches ang mga nagbebenta ng ganitong religious items? Marketing ploy na rin to ng mga tindera na pumwesto sa harap ng simbahan kung saan kagagaling lamang ng mga nananamba. Dahil kagagaling lang nila ng misa, abay, syempre kailangan nilang i-keep up yung act of being faithful. Para mapatunayan ang kanilang loyalty to God, ay bibilhin nila ang mga ito dahil ito ay simbolismo ng Diyos nila. Lahat ng mga ito ay naging aspeto kung bakit nga ba nagpapatuloy ang pagbebenta sa labas ng mga simbahan kahit na ito'y tila taliwas sa turo ng Biblia. Kahit pa ba'y ironic, ay nailathala nating lahat ang mga rason kung bakit ito ay importante sa modern world. Dumako tayo sa kultural, economical, at kabuuan ay sosyological na pagsusuri. Nasa dulo na tayo ng biyahe. Pero bago pumara at magbayad ng social reflections, kung ang simbolismo ng Diyos na nakukuha ng mga Pinoy sa pagtangkilik ng mga religious items ang nagiging tanging paraan upang maipakita ang kanilang pananampalataya. Sa tingin niyo ba ay mananatili ang ating pananampalataya kung wala tayong totems na nagpapaalala rito? Magpapatuloy kaya ang ating paniniwala sa Diyos kung hindi naman natin siya nakikita sa paraan ng mga objects na kaya nating dalhin kahit saan, ngunit manatili na isa lamang konsepto na mayroon tayong Diyos na nagmamasid mula sa kalangitan? Mas pinapaigting nga ba talaga ng mga religious items ang religion?